Maraming batas natin ang luma na. Maraming batas din ang hindi pa naipapasa. Ano nga bang nangyayari at bakit usad pagong ang dalawang kamara ng Kongreso sa kanilang trabaho? Panahon na naman ng typhoid fever at sa pagkakataong ito, Pasay na naman ang tinamaan. Paano mo po protektahan ang inyong pamilya mula sa sakit na ito? Usok mula sa natutunaw na bakal. Yan naman ang nirereklamo ng isang barangay sa Trece Martires City sa Cavite. May kinalaman kaya ang maruming usok sa pagkakasakit ng mga taga rito? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Inaamag na sa kabinet ng mga kongresista at senador ang napakaraming panukalang batas. Ang mga batas na naipasa noong panahon pa ng ating mga lolo hanggang ngayon hindi nagbabago. Ang mga bagong batas naman hanggang ngayon nakatenga. Nitong nakaraang Nobyembre, isang raid ang isinagawa sa isang apartment sa San Fernando, La Union. Huling-huli ang mga minor de edad na babaeng naguhubad sa harap ng internet kapalitang pera. Inaresto ang may pakana pero di nagtagal. Nakalaya rin. Ang dahilan, walang batas na nagbabawal sa malalaswang gawain sa internet. Si Hazel di niya tunay na pangalan. Isa sa mga babaeng nadatnan sa cybersex den sa La Union. Ang 16 na taong gulang na batang ito ay nirecruit na maghubad para sa mga foreigner sa harap ng computer na may kamera. Nagsisisi po ako. Dapat hindi ko na lang ginawa yun kasi hindi ko naman alam na gano'n yung trabaho namin. Pag lumalabas kami ng ate ko, mga bata dyan, cybersex yung sabi niya. Ang panukalang batas na poprotekta sana sa mga tulad ni Hazel, halos 3 taon nang natutulog sa Kongreso. Kung may papatupad, ipagbabawal nito ang mga krimen sa cyberspace gaya ng hacking, copyright infringement, at child pornography sa internet. We are not talking about Habang nagpapatumpik-tumpik ang mga mababatas natin sa pagpasa ng batas laban sa mga nananamantala, 2 sa bawat 10 insidenteng may kinalaman sa cybercrime ang hindi nayaharap sa korte. Ang 8 namang natitira, hinahanapan na lang ng ibang kasong pwedeng isampa. Aminado si Major Albert Pahente ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nahihirapan silang labanan ang cybercrimes. Ang consequences niyan, hindi natin didiman na sila on the specific immoral act. So whatever is available na batas na na-violate nila, let's say human trafficking, doon na natin sila mapipindam. Pero mababaw yun. Yung mas malalim na act na ginawa nila na it's really immoral, ay hindi natin mabigyan ng solusyon. Isa lang daw ang cybercrime sa mga patunay na di makasabay ang ating mga batas sa usad ng panahon. Ayon sa eksperto, marami sa mga batas na pinaiiral sa kasalukuyan. 19 kopong-kopong pa isinulat, kaya di naakma sa panahon. Talagang medyo over 100 years old na yung batas na yan. So we have really archaic provisions. May mga krimeng mababa lang ang multa o piyansa. Tulad na lang ng sinapit ng 4 na batang nahagip at napatay ng isang rumaragasang jeep kamakailan. 30,000 piso lang ang piyansa at ang suspect nakalaya na. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ilan sa mga pusakal at mga pasaway sa lipunan hindi nadadala. You know somebody has done something wrong, but you really can't prosecute effectively dahil wala namang batas na nagko-cover. O kung meron man, sobrang baba ng penalty. On the other hand, di ba, sometimes, every now and then, somebody cites a particularly old law to harass someone. Isang batas sa pinaniniwalaang maaaring abusuhin ay ang Anti-Sedition Act. Panahon pa ng Amerikano nang binuo ito, pero hanggang ngayon, umiiral pa rin. Ang intention talaga ng batas na yon was to provide the government with a tool for fighting a revolution.
as late as, the 80s or the 90s, government was still filing inciting to sedition cases against mga aktivista. At wala man tayong batas laban sa cybercrime sa talamak ngayon, mayroon naman tayong batas laban sa pagdudwelo na uso lang noong unang panahon. Ang paggawa kasi ng batas mabagal pa raw sa pagong. Kabagalan, politika at kasalukuyang sistema. Dagdag mo pa ang kawalan ng kaalaman ng mga mamamayan sa tungkulin ng ating mga mambabatas. Ang resulta, ang mga batas daw sa ating bansa sa panahon ngayon hindi na akma. Ano ba trabaho ng mga congressman at senador natin? Sa pagkakalam ko, hindi ko alam eh. Mahirap magsalita, baka magalit sila sa akin eh. Ang ginagawa nila ngayon eh, pansarili na yata nila eh. Dapat gumagawa ng batas eh. Kaya lang nangyayari, parang kwentuhan lang doon, talo na lang tayo doon. Ito ang eksenang inabutan namin sa Kongreso. Alas 4 takdang oras para simulan ang sesyon pero mabibilang mo lang sa iyong mga daliri ang mga dumating sa tamang oras. Even district engineers and members of the rank and file Habang nagdedebate at nagtatalumpati ang ilan, ang iba'y may kanya-kanyang kwentuhan. in return for favors this is I could propose a secretary. Sa bawat araw na ganito ang kalakaran, umaabot sa 50,000 piso ang ginagastos para sa kuryente, merienda at iba pang kailangan sa sesyon. Samantala may halos 4,000 panukalang batas ang inaalikabok sa Kongreso. Ang oras sana para sa mga ito napupunta sa mga privilege speech at sagutan ng mga kongresista. Government funds for personal reasons. 287,000 pesos was appropriated. Department of Labor, Ms. Keanu Reeves. Pati raw sa agenda ng mga mambabatas, maraming oras ang inilalaan sa mga investigasyon, gaya ng sa escort service nitong nakaraang taon. Their principal focus should still be in passing laws, di ba? Ensuring that the laws we need are passed. The laws that we don't need are repealed or changed. Kanina lamang sa sesyon ng Senado, ito ang aming nadatnan. Bago makapagsimula, kinailangan mo nang hintayin ang mga wala. Hindi rin siyempre nawala ang mahahabang mga argumento ng bawat isa. Halos 2,000 mga panukalang inihahain ng Senado. Pero mula noong Hulyo 2004, 3 panukala pa lang ang nagiging ganap na batas. Sa bawat panukalang nakapila, mahigit 100,000 piso ang ginagastos. Tingin naman ni Attorney Cosalan ng Committee on the Revision of Laws, hindi nagkulang sa pagpapasa ng mga panukalang batas ang Kongreso. Most of the bills talagang seeking amendments and revisions to existing laws. Libu-libong panukala ng araw ang pinag-aaralan ng mga komite gaya ng sa kanya. Pero sa dami ng panukala, bawat isa kaya naatupag? Yun ang hindi natin alam kung naasikaso lahat. Yun. Pag meron siyang malakas. Ayon naman kay Majority Floor Leader Prospero Nograles, di biro ang magpasa ng mga bago o magrebesa ng mga umiiral na batas, kaya likas na mabagal ang proseso. Mahahabang debate ang dinadaanan ng mga ito. Una sa Kongreso, pagkatapos ay sa Senado. So what is important sa Kamara may not be also as important in the Senate. In the same manner na yung kanilang iniisip na importante, pag binato nila sa amin dito sa Kamara, pwede namin patulan, pwede rin namin hindi patulan, pwede rin namin upuan. Dahil kung dalawa, pwede magpatayan. They can cancel out each other's priorities. Aminado rin si Nograles sa may ilang batas na pinapamadali ng Malacanang. Sa mga sitwasyong tulad nito, ang ibang mga nakabinbing panukala na etsepwera na muna. Kamukha dito ngayon kay President Gloria Macapagal Arroyo. Ang kanyang programa is a 10-point agenda. So lahat ng mga bills that are fashioned in relation to 10-point agenda, yun ang binibigyan namin ng priority. Libo-libo mga panukalang batas na halos manilaw ng papel sa pagkakabinbin. Ang perang nauubos sa bawat isa, galing sa bulsa ng mga mamamayang umaasa sa proteksyon ng batas na maipapasa sa Kongreso. Huwag naman sanang hintayin ang pag-asang ito, kasabay na alikabukin dahil sa bagal ng proseso. Ako si Ivan Mayrina, itong nakatala sa aking Reporter's Note.
Sa tubo ng ating tubig na inumin, dumadaloy nga raw ba si kamatayan? Alamin sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Ang tubig daw ay buhay, pero para sa ilang residente ng Pasay, ito ay nakamamatay. May 50 katao na ang nakaratay matapos makainom ng tubig na marumi. Uso na naman ang typhoid fever o typhus at ngayon ang Pasay City ang unang tinamaan. Mahigit 6 na po na ang isinugod sa ospital. Sa barangay 123 pa lang, 54 na ang nalagay sa kritikal na kondisyon. 2 na ang patay. Mahirap talagang mag-iisa. Noong nakaraang buwan na biyuda dahil sa typhus si Aling Nita. Una muna'y nasira ang tiyan at nagkaroon ng mataas na lagnat ang kanyang mister. Kailan niyo po napansin na nagkasakit si tatay? Nag-1 linggo na yun. Bago namin napuna yung tubig na yun na marumi dito. Saka ko sinakbo sa ospital. Maruming tubig daw ang dahilan ng pagkakasakit ni Mang Ray. Kulay putik na raw kasi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. May inom din siya, sulangaling. Hindi ko alam kung saan yan. Basta dito yung marumi dito kasi tubig. Typhoid. 5 sa pamilya ni Mang Philip ang kalalabas lang ng ospital dahil sa sakit na ito. May 50,000 piso na ang kanilang nagagastos para maisalba ang buhay ng kanyang ama, kapatid at mga pamangkin. Last year pa yan yung mabaho yung tubig. Nagreklamo na kami ng dirty water. Hindi nila inaksyonan. So, simula nung nagpalit sila ng tubo, yung sinasabi nilang para makita nila kung yung mga illegal connections, ayun ang inaano nila para nagpalit sila ng tubo. After that, mga siguro a month or 2, ayun, nagkaroon na ng case. Noon pang Nobyembre nila ipinaabot ang kanilang reklamo tungkol sa maruming tubig sa kanilang lugar. Di raw agad umaksyon ang Maynilad na may hawak ng serbisyo sa kanilang lugar. Napilitan silang bumili ng mineral water pang inom. Pagka maduming ganyan, hindi namin iniinom yun. Bumibili kami dun sa mga water stations. Siguro yung mga mag-iigib kami, yung mga for panglaba lang, panghugas ng mga plato. Tapos nilalagyan namin ng chlorine. So bumibili kami sa tindahan ng chlorine. Kami na naglalagay sa tubig. Hindi ito ang kauna-unahang insidente ng problema sa kalusugan dahil sa maruming tubig. Noong dekada 90, daan-daang estudyante ang isinugod sa ospital dahil sa sakit na hepatitis. Butas-butas na raw kasi ang tubo ng tubig sa nakapalibot na residential area sa Universidad ng Santo Tomas na pinasukan ng mikrobyo. For typhoid pero hindi ganun ka... Ayon kay Dr. Troy Hepti, isang epidemiologist, sa pag-inom ng maruming tubig, maraming bakterya na maaaring magdala ng sakit sa tao. Cholera at saka yung hepatitis A, usually yung contamination kasi nanggagaling sa mga water systems na nako-compromise yung safety. Malaking dahilan ng kontaminasyon ng tubig ay ang luma na at sirasirang mga tubo. Ngunit mas malalim na ugat ng problema ang kakapusan ng sewerage system sa bansa. Dito sa V-Mapa sa Santa Mesa, sangkatutak ang barong-barong. Kaya di mo makikita na may tunnel pala ng Maynila dito. Puno ng basura ang daluyan ng tubig. Ayon kay Annalisa Rolyon, isang environmental engineer, peligroso ang estado ng mga tubo. Kinakalawang at tila may tagas na kasi ang mga ito. May mga ng pangangalawang. Meron din kasing pagkalawang na maliliit lang na butas na hindi mo makikita talaga ng naked eye. Dapat ay nakaangat sa lupa ang tubo upang kahit papaano'y mamonitor ang kondisyon nito. Pero dahil pinababayaang makapagtirik ng bahay ang mga tao rito, halos lubog na ito sa simento. Mahirap nang malaman tuloy kung maayos pa ang tunnel. Hindi nila masasabi kung anong pwedeng ginagawa dito sa tubo na to. Mas prone siya sa maraming activities na hindi nila na control. Dagdag pa sa problema ang kawalan ng Poso Negro o septic tank ng mga nakatira rito. Kanya-kanyang diskarte ang mga taga rito sa paggawa ng Poso Negro. Ang iba kung meron man, di naman namimentena ng maayos. Si Aling Evelyn, 30 taon nang hindi nasisipsip ang kanyang Poso Negro. Hindi naman kasi nag-ano dito na bumabaha o wala. Ayon kay Engineer Leon, kapag di maayos ang septic tank, kadalasan pumapasok ang dumi sa loob ng may tagas na tubo ng ating inuming tubig.
Karaniwan nga, sila din yung gumagawa. Kasi nga, kung wala namang talagang tumitingin na tama yung disenyo niyan. So, depende lang yan kung ano yung kaalaman. Sa Sanitation Code of the Philippines, nakasaad na bawat bahay na sakop ng sewerage system ay dapat nakikinabang sa serbisyo nito. Ito raw ay dapat sundin at ipatupad para maiwasan ang pagkakasakit ng mga tao dahil sa maruming tubig. Ayon kay Engineer Alfredo Salinda, Area Business Manager ng Maynilad Water Services, may mga proyekto naman ang Maynilad para palitan ng bago ang kanilang mga tubong ilang dekada na ang tanda. Mabagal nga lang dahil kulang sila sa budget. May kalumaan na yung ating network, yung mga piping system. So talagang kailangan i-maintain. Ang permanent solution yan is really to replace all of the pipes. That will take years para ma-completely replace lahat ng mga pipes of Maynilad. Isinama kami ni Engineer Hondrade sa sewage treatment plant ng Manila Water sa UP para ipakita sa amin kung paano ang takbo ng isang maayos na sewerage system. Kinakailangang may sewer pipe sa bawat banyo o kubeta ng mga bahay sa Metro Manila na nakakabit sa treatment plant ng MWSS. Ang duming manggagaling sa bawat bahay ay didiretso sa planta ng MWSS. Dito, lilinisin ang mga nakolektang dumi hanggang sa ito'y maging malinis na tubig. Treated na water na to, pero ito originally yung galing sa mga septic tank na may kasamang dumi ng tao, lahat pinaghugasan, di ba? Ngayon, pwede na raw ipandilig, ipanligo. Pero ayon kay Engineer Hondrade, hindi pa maaaring ipatupad ang sistema dahil sa kakulangan ng budget. Ang isang maliit na sewage treatment plant pa lang para sa 1,000 hanggang 2,000 katao ay nagkakahalaga na ng 200 milyong piso. Sa buong Metro Manila, 8% pa lang ng mahigit 9 milyong katao ang nasiserbisyuhan nila ng sewer pipes. Sa Maynila pa lang, sa mahigit 100,000 residente na kanilang siniserbisyuhan, 86 pa lang ang kasama sa kanilang centralized sewerage treatment. Dagdag pa raw dito ang hindi pagpapakonekta ng publiko sa sewerage pipe dahil kakabit nito ay pagtaas ng bayad sa tubig. Dapat yan, walang exempted yan eh. Dapat lagyan natin ng lahat yan eh. And directly, dapat sila nakatutok sila sa sewerage natin. Ayon naman sa Department of Health, hindi na nila sakop ang implementasyon ng Sanitation Code. Trabaho na raw ito ng mga lokal na pamahalaan. Ang DOH, being the national agency, just monitors yung mga yan dahil ang health services is already devolved to the city executives. Parang larong basketball ang problema. Pasa-pasa, walang gustong tumayo sa responsibilidad. Ang sigurado ang talo sa larong ito ang publiko. Ako si Mark Salazar at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga estudyanteng nagkakasakit dahil sa kanilang kapitbahay na pabrika. Sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Usok mula sa isang pabrika pumapasok sa baga ng mga estudyante sa paaralang katabi. Papaano na ipatayo ang isang pabrika sa gitna ng isang residential area? Sino ang responsable sa problemang ito? Sariwa pa sa isip ni Mang Dante ang huling alaala ni Edwina, ang namayapang misis. Mahigit 1 buwan pa lang nakalilipas ng bawian ng buhay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay, emphysema o sakit sa baga. Isang sakit na nakukuha sa malimit na paglanghap ng maruming usok. Pero si Edwina pati ang kanyang mga kasamahan sa bahay, hindi naninigarilyo. Nagkakaroon ng emphysema. Okay, so nagtaka nga ako kasi in-interview ko ititignan ko yung family history niya kung may naninigarilyo, kung husband niya naninigarilyo, o dun sa bahay may naninigarilyo. Wala naman daw. Then I found out nga na sa eskwelahan daw nila, medyo merong malapit na factory na nag-i-emit ng smoke. Guro sa Amparo Elementary School si Ma'am Edwina, isang eskwelahan na nakatayo katabi ng isang pabrika ng yero, ang Sonic Steel Corporation.
Nagbubuga raw ito ng maruming usok. Paniwala ni Mang Dante, biktima ng pabrika ang kanyang asawa. Masakit mang banggitin, masakit man sa kalooban ko na maungkat na naman yung nangyari sa misis ko, ay talagang masakit sa kalooban ko pa hanggang sa ngayon. Ubo Perez na nga raw ang tawag sa barangay Hugo Perez dahil sa dami ng residente ritong may respiratory infection. Ayon sa City Health Office ng 13 Martires, ang impeksyon sa baga ang pangunahing sakit ng mga residente hindi lang sa Hugo Perez kung hindi sa buong barangay. At sa 277 na estudyante ng Sitio Hugo, 90 rito ang may sakit na ubot-sipon. Kung magkasakit man ho sila, no? Well, I'm not saying na meron silang sakit, no? And then we are complying to the standards, no? Siguro ang may diferensya is yung standards na natin. Ito po ang barangay Hugo Perez. Marami sa mga residente rito ang dumaraing dahil sa dalang usok at ingay ng isang pabrika na malapit sa komunidad na ito. Idinaing na ng mga tao ang kanilang problema sa Sonic Steel sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Melencio de Saglin, madalas naman daw silang makipag-usap sa administrasyon ng Sonic Steels para maipaabot sa kumpanya ang daing ng mga residente. Nung mabalitaan ko, nagpunta agad ako sa factory, in-inspection ko. Dati, kahit ako nung bago mayor, hindi ako makapasok dyan eh. Nagtataka naman ang Earth Savers Movement, isang non-government organization o NGO na tumutulong sa mga residente ng Hugo Perez kung paano nakakakuha ng permit ang Sonic Steel para makapag-operate. Sa isang chemical test na isinagawa ng grupo sa usok na nagmumula sa Sonic Steel, bumagsak ang kumpanya sa dami ng lead na ibinubuga kasama ng usok. 8 beses daw na mas mataas sa standard lead content ang ibinubuga ng Sonic Steel. When you do these things, you will have pollution going into the air and then into the water and into the product. So yung tinatawag na chemical balance makikita sa pumupunta. Kung masyado raw kasing mataas ang lead content na ibinubuga ng isang pabrika, maaari itong magdulot ng mga sakit sa mga taong nakakalanghap ng usok. Hindi rin makapaniwala ang Earth Savers kung bakit napakabilis nabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Environment Management Board ng Region 4 ang pabrika. Ang ECC kasi ang siyang nagpapatunay na dumaan sa masusing pagsusuri ang isang pabrika na nagsisigurong ligtas ang kapakanan ng kapaligiran nito bago makapagpatuloy ng operasyon. The company started in 1992 and it took them 5 years to get the ECC, yung Environmental Compliance Certificate. Itinanggi naman ng administrasyon ng Sonic Steel ang mga paratang ng Earth Savers Movement. Ayon kay Richard Tancasis, plant manager ng kumpanya, pasado ang Sonic Steel sa isang independent equipment test na isinagawa para makakuha ng ECC. Bago na rin daw ang fuel o krudo na ginagamit nila para mapaandar ang kanilang mga makina, kaya siguradong ligtas ang anumang usok na lumalabas mula sa pabrika. Last year pa, nagdo-double time na kami. Nagtatest ng mga equipment facilities namin. We admit we don't have that facility to test. So we invited several mga accredited and those professionals to conduct the tests, so on and so forth. Ipinakita sa amin ng Sonic Steel ang ilang bahagi ng kanilang pabrika para maipakitang wala silang itinatagong anomalya. Kahapon lamang, isang hearing na ang naganap para mapag-usapan ang issue ng pabrika at mga residente ng Hugo Perez. Wala pang malinaw na kasagutan sa problemang idinaraing ng komunidad. Tiwala naman ng Sonic Steels na wala silang ginagawang kahit anong paglabag sa batas. Tanging panahon lang ang makapagsasabi kung sino ba talaga ang tama at kung sino ang nagsisinungaling. Ako si Iris Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.
Kung may nais kayong ipasaya sa Taisyo o Balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Iris Cruz. Ako si Mark Salazar. Ako si Ivan Merina at ito ang Reporters Notebook.